Nagki-crave ka ba ng putong kamuting kahoy katulad ko? Pwede tayong gumawa niyan kahit wala tayong puto molder. Kaya halika, samahan mo ako, magluluto tayo, tara. At dito nga meron akong kamuting kahoy. Siguro mga more than 1 kilo ito. Nabalatan na at nahugasan yan. I-drain lang natin ng mabuti at ating gagadgarin na yan gamit yung ating gadgaran. Kung wala ka nito, pwede naman gamitin yung kadgaran ng ating mga cheese. At habang kinakadkad pa yung ating kamuting kahoy, dito meron ako ng coconut meat at pwede rin tayong gumamit dito ng kinayod na nyug. Naglagay lang ako dito ng 2 cup na brown sugar at imimix lang natin yan. Ang coconut meat ko ay frozen yan dahil nilagay namin yan sa freezer. At ganito na yung ginawa ko. Pagkailang sandali kaya nagtubig siya. Pero okay lang yan dahil normal naman yan na magtutubig yan. Matutuyot din yan mamaya. So ganyan lang, minimix lang ng minimix hanggang sa tuluyan ng kumunti yung water ng ating coconut meat. At pagkatapos ng ilang sandali, ito na yung itsura niya. Kunti na lang yung kanyang juice. So tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahalo hanggang sa maging kunti na lang yan at parang na-sticky na yung kanyang itsura. Yan, ganito na. So kapag ganito na, halos okay na lang, kunting-kunti na lang yung tubig yan at okay na yan. At dito meron ako ng butter at meron ako ng photo molder. Bernasyan ko lang yan ng butter, yung ating photo molder, para hindi dumikit yung ating kamuting kahoy dyan. Lahat ng ating molder ay lasyan lang natin ng ating butter. At para naman sa ating kamuting kahoy, ito na siya, okay na. Nagadgad na lahat. Atin naman ito tatanggalan ng water. So pibigayin natin, gumamit ako dito ng malinis na cloth. Gumamit ako dito ng katsa para matanggal natin yung tubig ng ating kamuting kahoy. So ganyan lang yung ginagawa ko, pinipigaan ko lang siya. Dito medyo nag-fail ako, so kailangan pigang-piga talaga. So ganyan lang yung ginagawa ko, kaya inulit ko pa yan. At pagka napiga na lahat, pinaghiwalay-hiwalay ko na naman siya para medyo mag-loose na naman siya. Ganito lang yung ginagawa ko. Ginamitan ko lang yan ng kamay dahil mas mabuti kung mas nahahawakan natin ng maayos para maghiwa-hiwalay yun. At naging ganito na. At dito naglagay na ako dito ng 1 cup na brown sugar. Ihahalo lang natin yan. At make sure na nakakapanin nyo na medyo dry na talaga yung ating kamuting kahoy. Dahil yun ang pinaka-the best at masarap na itsura ng pagkakaluto. Hindi siksik. At ito na yung ating pang-filling sa ating puto. So naglagay lang ako dyan ng unang layer. At take note lang ha, mas buhaghag yung texture ng kamuting kahoy, mas okay ang kinalalabasan ng ating puto. So after ng 1 layer, ilalagay natin yung ating pangpalaman yan. Ayan, nilagay ko na yung ating palaman. At tatakpan ulit natin kasi para maging nasa loob lang yung ating palaman dyan. So masarap yan. Pwede rin ninyong gagawin yan sa yung kinayod lang na nyog. Pero yung nyog, hindi naman yung talagang old na nyog. Yung medyo young pa na coconut. At take note ha, medyo na-fail ako dito. Mas okay pag hindi mo isisiksik. Mas buhaghag, mas okay. At nagpainit na pala ako ng tubig para sa ating steamer. At nilagay ko lang sa steamer yan. At ilalagay natin sa ating pinakulong mainit na tubig. At steam lang natin ng 30 minutes or hanggang sa maluto. So, kailangan mong tusukin para malaman mo kung luto na. So, kailangan pag angat ng toothpick ay hindi na mabasa-basa. Pwede rin naman ninyong ibalik kung hilaw pa. Medyo nag-fail ako dito, kaya binalik ko pa ulit yan. At sa mga nagtataka bakit ang kulay niya ay parang kulay brown, dahil yan sa ating brown sugar. So yung sugar ko ay sobrang brown na brown, yung parang maskubado na siya. Kaya ganyan yung kulay niya. Pero kung ginamitan ninyo ng white sugar yan or wash sugar, puti yan. Ayan. So ayan, okay na siya. Pwede siyang pang negosyo, pwedeng pang merienda. Sa mga nagki-crave, katulad ko na nandito tayo sa city, bili na lang kayo dyan sa palengke at gadgarin ninyo at makakagawa na kayo ng puto. So ayun guys, meron na tayo ng puto kamuting kahoy. At kung nanonood ka pa rin sa video ko na to, paki-comment na lang kung saan ka nanonood para mapasalamatan kita at ma-shoutout kita sa aking mga next video. Paki-subscribe and follow na rin ako. So hanggang dito na lang tayo. Bye!